yesterday, there were so many things I was never told. Oy, mga kababayan ko, i-upload ko yung Ozone Disco na episode sa ano siguro, Sabado or Linggo. Sabado para walang pasok kinabukasan. Alas 10 ng gabi. Baka Sabado or Linggo. Anyway, meron tayong pag-uusapan. I-skip ko to kasi 16 minutes eh. Ito ay yung Campobello na episode ni Noli Di Castro, ni Kabayang Noli Di Castro. So, panoorin natin. Again, ang lugar na kinaroroonan ko ngayon dito sa Pililla Rizal. Clubhouse na ito ng isang planong subdivision noong dekada 70. Hindi natuloy ang plano at katiwala na lamang ang namamahala dito. Pero kahit hindi ito natirhan, sa pagkagat naman ng dilim, ibang nilalang ang namamahay dito. Stereo sa Campobello. So 1970s lang pala to. Akala ko kasi kaya tinawag na Campobello, naging kampo yan. Tingnan nga natin sa history. Kasi parang yun ang pagkakalam ko. Kaya tingnan natin Campobello. Isang clubhouse dapat na gagawing subdivision. Campobello. Campobello. Gagawin palang clubhouse dati, gagawin subdivision eh. Pero, bakit kaya Campobello ang tawag? Anyway, hindi siya yung kampo na dating sa Rizal. Yung parang mga sundalo. Hindi ganun kampo. Ba't tinawag kaya na Campobello? Riwa pa sa alaala ni Ginoong Narding Faustino ang magandang plano sa 30 ektaryang lupain ng Campobello sa Pililla Rizal. Siya ang katiwala sa lugar. Ito itinayo 1975. Ang kanilang 75 lang pala. balak dito gagawing subdivision. Ang problema, hindi sila nakakuha ng tubig. Kaya ang project nila nahinto. Dito na rin lumaki at nagkapamilya ang anak niyang si Jerry na caretaker na rin ngayon sa kampo. Nung makamulatan ko pong ganito po nangyari dito sa aming binabantayan lugar, medyo nalungkot po ako kasi po hindi nga po natuloy. Sayang ang ganda pa naman nung pagkakagawa nung para siyang mansion, no? Yung mga mansion yung mga 70s nga, yung parang, hindi siya katulad nung, yung mga mansion ngayon, simple na lang eh. Pero yan, di ba, may mga hagdan-hagdan pa, tapos may mga arko-arko pang ganito, no? Talagang halata mong pang mayaman. Nagastos ng aming amo, wala po nangyari. Sa Campobello naman, dumadaan sina Yolanda Salazar pauwi sa kanilang bahay sa bundok. Ito rin ang kanilang daanan papuntang bayan, dala ang kanilang mga kalakal. Kasi nagkakalakal nga po kami, may tinda kami dito sa kalsada. Kaya po kami dumadan dito po kami umuwi. Pero sa pagkagat ng dilim, nakakaramdam Pagkagat daw ng dilim. ng kilabot Sabi ng dilim. namang Narding, Jerry at Aling Yolanda sa loob ng kampo. Ganda no? Kung makikita mo yung itsura niya, para talaga siyang yung mga elitista yung titira, no?
Mayaman na mayaman siguro may-ari. May sama po ng panahon, lumipat po kami dito mag-anak, kami po nila tatay. Naramdaman ko po na may nagwawalis. Sipag nung multo ah. Nagwawalis. White lady, nagwawalis. Ayos yun ah. Kayo payag kayo, may tagawalis kayong white lady. At least hindi ka na mahihirapan, di ba? Hindi ka na mahirapan maglinis ng bahay. Pero hindi po ordinaryong walis na talaga pong dinig na dinig yung walis ting-ting po ang ginagamit. Hindi ko naman po talaga masasama ko na yung pas-pas na hangin. Talaga pong walis ting-ting na semento po talaga winawalis. Hindi, kung magpapaka-skeptic ako, kasi may, pumunta daw sila doon, masama daw kasi ang panahon. 'Di ba? So meaning, either bumabagyo yan or malakas ang ulan, 'di ba? So mahangin. Ang theory ko diyan, theory ko lang naman baka yan, sanga na bumagsak or nadikit do sa sahig. Then dahil masama ang panahon, malakas ang hangin, nagsusway-sway siguro, tapos yung sound nun, akala nila nagwawalis. Pwede, no? Ganito rin ang kwento ni Mang Narding. Natutulog na kami, sila nakapakinig namin O, sila lang. So, meaning, hindi niya narinig yung kasama niya lang. nagwawalis diyan sa grahe ng bahay na yan. Maririnig mo ba yun? May nagwawalis uli. Bayaan mo na yun. Nang kukunti na lilinisin natin bukas. Hinayaan yung white lady na magwalis. Oo nga naman, at least kahit pa paano, mapapakinabangan nila. Para konti na daw ang lilinisin bukas. Comedy yata to eh. Anyway, yung kung sakali man na paranormal yon, may paranormal naman dyan na nangyayari pag ganyan, yung naririnig mo, yung auditory. Ang tawag kasi dyan residual dahil kung iisipin mo, maririnig mo yung walis, wala namang kaluluwa ang walis paano magmumulto yun. Yun kasi yung tinatawag na residual hunting. Magkaiba yung intelligence sa residual. Ang residual kasi, yun yung tinatawag nila stone tape theory, yung nare-record daw yung surroundings. 'Di ba? Sa wall, sa bato. Kaya stone tape theory. For example, ganito pag pupunta ka sa lumang building, may naririnig ka na nagta-type ng typewriter, tak 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 tak. May nagpaparamdam. So kung iisipin mo, wala namang kaluluwa yung typewriter. Bakit maririnig mo yung typewriter? Yun kasi ay recording daw ng nakaraan. Imprints daw yun. Hindi siya totoong multo, pero paranormal pa rin. Paranormal pa rin naman, pero yung multo siya hindi. Yun ay recording lang ng nakaraan. 'Di ba? Pati yung yung maririnig mong tubig na bumubukas, tapos pag i-check mo yung gripo, sarado naman. Wala namang multo ang tubig, 'di ba? Pagpaparamdam yun, recording daw ng nakaraan yun. Kaya hindi mo madidistinguish yung pagka naunahan ka ng takot, hindi mo madidistinguish yung difference ng intelligent sa residual. Usually yung mga umiiyak daw, yung umiiyak na yung parang pinapatay most of them residual Kaya pagkakausapin mo daw yon, di umano, ay limitado lang yung pwede nun ibigay sa yung information. 'Di ba? Kasi ang nare-record lang nung time na yon, nung time lang na pinapatay sila. Kung ano lang yung nasa isip niya nung time na yon. Anyway, pagpatuloy natin. Sa paglipas ng panahon, naging sikat na location ng mga teleserye at pelikula ang kampo. Ganda naman kasi talaga, di ba? Ganda yung lugar. Kwento ni Jerry, isang stunt double ng artista
ang nakaranas ng lagim habang nagtitaping sa kampo. Ay, di nyo ba nakikita ko? Wala siyang ulo. Uy! Uy! Gising ka! Nagpapahinga po sila dyan. Nakita po nung kanilang mga kasama na walang ulo. Saan po ba? Diyan po, nakaupo po dyan sa may hallway. Opo. Talaga po nagkagulo po nung gabing yun. Kaya po nung gabi din yun, nagdasal din sila, nagtirik sila ang kandila doon sa lugar na pinagkakitaan nung... Iba naman ang naging karanasan ni Aling Yolanda tuwing nag-aagaw dilim pag dumadaan siya sa Campo Bello. Pauwi na po ako nun eh. May sumisit-sit ho sa akin. Yung sit-sit na yan, nararanasan ko din yan yung nasa probinsya ako. Di ba naikwento ko one time, yung isang bahay namin kasi sa probinsya, parang rest house namin yun eh. Di ba, ang uso sa probinsya, ito yung bahay mo, then yung CR mo nasa labas ng bahay. Pagkagabi, ihing-ihi ako, isang compound kasi yun eh. May kanya-kanya kaming kubo doon sa loob, then may common CR sa labas. Kapag kagabi, ihing-ihi ako, lalabas ako ng bahay, naririnig ko yung sit-sit na yan. Na-experience ko na dati. Pero, natatakot ako nung una. Pero iniisip ko, hindi ba dahil insekto yon? Insekto yon or kahit anong hayop na makakapag-produce ng sutsot? Di ba? Pero naranasan ko yan. Yung ganyan. Dahil parehas din may mga dahon-dahon din dun sa amin eh. May mga gubat-gubat din eh. Anyway, kung paranormal man yon, kahit ako hindi ko rin naman ma-debunk yon. Dumating nung una natatakot-takot pa ako noon, pero nagiging common siya. Alam mo yung pag nakasanayan mo na, common na lang. Kasi nung una, pag nakakarinig ako ng sutsut niyan, tinatanong ko talaga, sino yan? Gumaganon talaga ako. Then dumadating na yung time na parang normal na siya para sa akin. Iba pala nakakaranas din pala ng ganyan. Lumalayo ako, lumalakas yung niya, pagsasat niya sa akin. Ifo-forward ko na lang doon sa may mismong mag-iimbestiga, ha? Para mabilis tayo. Lagim na kanilang nararanasan. Nagsama kami ng mga paranormal investigators Yan. at kahilahilakbot ang kanilang natuklasan. Manggugulat dito Sa eh. pagkagat ng dilim, Magkakababalaghan. iba-ibang pagpaparamdam ng mga kakaibang nilalang ang nararanasan ni namang Narding, Balang. Jerry at Aling Yolanda Uy, balod sa Campo yata. Bello. Kaya para subukang kausapin ang mga kaluluwa at elemento sa paligid ng kampo, isinama namin ang magkapatid na sina Aubrey at Arlene na kapwa may third eye. Dito po medyo unti-unti pong lumalamig. Sobrang lamig na dito. Meron po akong nakitang bata po doon. Nakatayo lang po siya. Manana. Nakatingin lang po siya dito. Nanonood lang po siya. Parang gago yung Parang gago yung nag-i-edit ng video eh. Nanggugulat o, tinan mo. Lang po siya. Nakatingin lang po siya dito. Nanonood lang po siya sa atin. Batang lalaki po. Batang lalaki daw. Parang nandito po sa puno yung pinakabantay po nila. Nung bahay po. Pagka ganyan, elemental Pero yung nakita sa loob, mamaya may tanong ako mamaya. 'Di ba? Kayo kung gusto niyo sagutin yung tanong ko, sagutin niyo. Matanda po. Gago Medyo talaga to. Parang gago yung nag-i-edit eh. Nagugulaw, tinan nyo. Biglang may... Matanda po. may pinapakita. Anyway. Medyo nagagalit po siya na nandito tayo ngayon. Magandang gabi po. So matanda naman. Pinapalis niya po kami. Ay putang ina! Ay, naku.
Kaya nakakadala Pag-akyat Tingnan nyo naman. Pinapaalis niya po kami. Ano ko Pinapaalis niya po kami. Parang gago yung nag-i-edit no? Pag-akyat ng magkapatid sa second floor, mas tumindi pa ang mga paramdam. Parang nasusuka po ako. Bakit? Ang lakas po ng energy po dito. Siya po yung nakita ng kapatid ko na puro balahibo po yung may mukha. Elementals yan, pagka ganon. Hindi po kasi siya basta espiritu lang po parang elemento po siya. Nakatingin lang din po siya ngayon. Alam mo pag mag-ghost hunting, tapos may kasama kang ganyan, bad trip yan no? Yung parang lahat na lang may nakikita, hindi ka na makapag-focus sa gagawin mo dahil baka mamaya iniisip mo baka sakmalin ka na lang bigla. Yung habang naglalakad kayo, ayun sa may bandang harap mo may nakatayo, galit na galit ang itsura. Buisit. Hindi rin po siya naalis sa pwesto niyang yan. At paglabas nila, anino naman ang nakipag-usap kay Arlene. Huwag daw po namin siya hanggang balahin. Narinig ko po siya. Peter Pan po. Nandito na po siya ngayon. Pinapaalis niya na po tayo. Huwag daw pong babalik. Meron pong babae dito. Nandito po ngayon yung babae. Wait, ito yung tanong ko, Yung elementals, natabig ko lang. Gulat ko Yung mga elementals kasi, naiintindihan ko yun Naiintindihan ko na, tawag dito, magpakita kasi yan, parang gubat yata yung lugar nila, Naiintindihan ko yung elementals, pero hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi may bata, tao yun or may matanda, may sana nadidiscuss nila history, may namatay ba dyan? Meron bang tumira dyan? Kasi parang feeling ko, abandoned siya na may tumira ba? Mukhang wala naman yatang tumira dahil clubhouse yan, di ba? Saan ang gagaling yung mga multo na yon? Di ba? Kung may makita siya matanda dyan, or bata, or babae, minsan nagwawalis pa. Doon sa nagwawalis kasi, pwede yung, halimbawa, residual yun, meron caretaker dyan dati, na nakaugalian niya ng magwalis-magwalis, hanggang sa namatay na siya, Pwedeng may maiwan na residual niya. Pero, yung mga pinagkikikwento nila na yan, saan ang gagaling yan? May history ba behind doon? Kasi kung wala silang history na ma-discuss kung bakit may mga ganyan tao dyan, parang iisipin po kung parang gawa-gawa lang. Well, doon sa mga elementals na dinidescribe niya, pwede naman siguro yon kasi nga katulad doon sinabi ko kanina, gubat, di ba? Pero yung mga, yung mga nakikita niyang mga ghost ng tao. Nakatalikod po siya pero umiiyak po siya. Mahaba yung buhok niya. Tapos natalikod siya. Anong describe mo yung suot niya? Puti. Puting bestida. Tsaka isa pa yung mas maganda kung may kasama silang may scientific ang approach. Kahit man lang sana EMF detector para mababalidate naman yung sinasabi. Puro iyak lang yung naririnig ko dito. Hindi ko na tinitingnan Nararamdaman ko kasi yung presence ng babae. Tapos, nilungkot niya yung nararamdaman ko. Yung sakit. Yung may mga tumatawa-tawang background tapos may bumubulong. Dapat hindi nilalagay ng ng ABS-CBN. Kasi nakukontaminate yung yung purity ng reading nila Dapat hindi sila naglalagay ng mga ganun. Tapos yung mga graphics na nakakagulat. Dito po, babae po. Parang nagdadasal po siya. Medyo mataba po siya.
matabang babae po na. Pero wala po siyang ulo eh. Na pinugutan? Ako, puro duguan po yung ano niya. Madre po na ano. Paano nagkaroon ng madre doon? Di ba, na-discuss naman yung history ng Campo Belo? Minsan talaga nakakaduda din eh. Parang, wala sa hulog yung reading nila. Paano nagkaroon ng madre? Napugot ang ulo. Subdivision yan, clubhouse ng subdivision na hindi natuloy. Kasal po siya pero duguan po yung leg niya kaya hindi ko po kaya. Imagination lang yun. Pinuntahan din ng paranormal investigators ang mga pinuntahan ng magkapatid. Natin reading ng okay ito. Tingnan natin kung yung reading nila same. Dito rin magandang babae. Naka-black siya, may tungkod siya. Yung bata, ayan, batang lalaki. Ma'am Ana de la Cruz! Shoutout Ma'am Ana de la Cruz. Hello ma'am. Gagalit daw sa akin to si Ma'am Ana de la Cruz eh. Takbo siya ng takbo. Bulan siya ng takbo. Nagagalit daw sa akin yan. Nakwento ko ba? Kanina? Kasi si Ma'am Ana de la Cruz daw nagagalit daw sa akin. Hindi ko naman ang inoobserbahan ko lang naman kasi yung video na kung saan yung nire-readingan mo. Siyempre, tinatanong ko kung ano yung authenticity. Kasi by default kasi kayo nila Sir Ed, kayo nila sa aming mga ordinaryong tao, yun fake kayo lahat by default It's up to you kung paano nyo kami makukumbinse. Now, ang sasabihin nyo naman, hindi naman namin obligasyon na na nakumbinsihin kayo ibig ko sabihin, nakikita namin kayo nagaganyan, so open kayo, nasabihan kayong peke. 'Di ba? Siyempre, pare-pares tayong truth seeker dito. Hindi pwedeng nasa sa inyo yung kung maniniwala kayo. So, ibig sabihin, walang solid na batayan yung ginagawa mo. 'Di ba? Para lang nag-show ka lang at it's up to us. So, valid kahit sabihin namin peke ka kasi it's up to us Nasa sa inyo yun Yun ang laging katwiran Ibig sabihin, useless itong ginagawa nyo na to. Dito. Babae. Pinahirapan. Iba yung lamig dito. Dahil siya, mahaba buhok. Medyo maputi. Common na babae na mahaba ang buhok. Nakasiksik siya dito, oh. Ito nakatayo, nakatingin. Parang malungkot. Umiiyak siya. Tahan natin yung babaeng kumakanta. May kumakanta naman dito kay mga... Hindi lang siya ganyan. Kinakanta niya kundi man. Ganyan siya kataas. Kinakanta daw kundiman. 1970s lang yung bahay Dahil siguro kapis yung yung bintana, kaya mo sinabing kundiman ang kinakanta. Ma'am Ana de la Cruz naman. May nagkukundiman pa ba noong 1970s? Dahil ganyan ang itsura ng bahay. Kasi alam ko parang modern na yung yung 1970s, di ba? Sila Rico J. Puno na yan Kailan bang meron namang kumakanta ng kundiman sa mga teatro. Pero I don't think na dyan sa Campo Belo may nagkukundiman dyan. Kundiman. Tingnan natin. Kailan ba yan? Marcos era. Meron naman. Meron namang Marcos era. Dahil 1970s Marcos era yan, di ba? Pero ang kundiman, 1940s hanggang 1950s daw Ang 1970s kasi, mga na yan, di ba? Rico J. Puno na yan. Oo. Ano ba yung mga kundiman na 1950s.
1970s, tingnan natin yung ano, yung music sa Philippines ng ano 1970s. Philippines 1970s. Kasi 1970s ginawa 'yan ano. Hanggang 1980s 'yan. Wala na yata nagkukundima no 1980s. Ayan o, mga uso nun. Hotdog. Manila. Yan ba yung I keep coming back to Manila? Manila, yan ba yan? Anak, Freddy Aguilar. Hindi na, ano, hindi na kundiman yung, ano nun. Yan o, hotdog. Ano ba kanta ng hotdog? Jumbo, hotdog. Kaya mo ba? Yun ba yun? Joke lang ah! Hindi na hindi na kundiman yung uso ng 1970s. Mga panahon ng Hapon yung kundiman na yan, di ba? Meron man kahit ngayon din naman, may nagkukundiman pa rin yun. Kaya lang, pang teatro na yon, hindi na kapanahunan ng 1970s. Bibihira na nung 1970s ang kundiman. Tama ba? Paki-correct ako kung mali ako ha. Pero kasi nakikita ko dito, dahil nakita lang ni Ma'am Ana de la Cruz na cold reading niya lang yung bintana. Kasi yung bintana, old style yan, di ba? Old style Pilipina. Tapos sasabihin niya dito, may nakita siyang babae na kumakanta daw ng kundiman. Eh hindi nga na-develop yung lugar na yan eh. May tumira ba dyan sa Campo Belo? Subdivision niya na hindi na-develop. Paano may kakanta ng kundiman dyan? Saan natin yung babaeng kumakanta? Ayun. Isip lang siya ganyan. Kinakanta niya kung di man. Ganyan siya kataas. Ganun kataas. Just imagine, yan na naman eh. Di ba same yung kay Rapi Tulfo, ganun daw siya kataas. 6-footer na Pilipina, kumakanta ng kundiman. Tinan mo yung kay Rapi Tulfo, ganyan din ang description niya eh. Ma'am Ana, wag kang magtatampo ha, pero tingnan natin ha. Rafi Tulfo Ana de la Cruz. Tingnan mo ha. Ako, ma-overtime na naman siguro tayo. Ito, yung si Ma'am Ana de la Cruz. Tingnan natin yung kay Sir Rapi Tulfo. Yung description niya dun sa... Naalala ko to eh. Paranormal tulad ninyo. So ma'am, tingnan niyo po kung ano yung Okay po. makikita niyo Dito pa lang po, pagpasok ko pa lang po dun sa isang pinto po, nakita ko na po yung babae. Babae po. Opo, may babae po siya. Doon po sa may kwarto po doon. Pag po binuksan po itong pinto na to, papasok po yung babae. Babae. Babae po siya. Ganyan po siyang kataas. Diba? Ganyan din ang mo eh. Parang nasasanay ka na lahat na nakikita mo, ganyan kataas. May pattern eh. Tapos ngayon, dito sa Campo Belo, ganyan din. Ganyan din ang description mo. Hindi nagbabago yung description mo. O what does it say to you? Maganda siya. Kinakanta niya kung di man. Ganyan siya kataas. Di ba? May pattern ka pag nakakita ka ng kung hindi kapre ang nakikita mo, may specific size. Yung nakikita mo na babae. Diyan pa lang baka nagkataon na parehas na 6-footer yung yung multo na nakikita niya. Parehas na siguro ninuno yun nila Balingit ni Bunel Balingit yung nakikita niya. Pero kung titiisin, kung titingnan mo, kung titiisin ko yun nasabi ko. Kung titingnan mo, ano bang height ni Ma'am Ana de la Cruz? Ako, safe na hula ko diyan, let's say sabihin mo nang hindi naman siguro aabot ng 6-footer yan, di ba? Let's say estimate ko 5'5" ang height nito. Just imagine 5'5" yan, tapos dadagdagan niya pa ng isang ganon, almost or higit 6-footer na multo na yan din ang sinasabi mo dito sa kabila. What are the odds?
Na palaging matatangkad na ano. Hindi, pag multo ba, tumatangkad ba? Yun ang tanong ko, tumatangkad ba pag multo? Or baka lumulutang? Pwede rin? Pero hindi niya naman sinabi lumulutang. Kung susilip-silip lang siya ito. Habang sumisilip siya, lakad siya ng lakad ng ganyan, tapos babalik ulit. Parang may iniintay. Parang may iniintay siya. May dinescribe niya ba yung suot? Kasi kung ang susuotin, ang sasabihin niya, Pilipiniana ang suot niyan, yari siya doon. Kasi 1970s na yan eh. Medyo modern na ang 1970s, di ba? Kailangan niya kung di man. Ganyan siya kataas. Maganda siya. Kung susilip-silip lang siya ito. Habang sumisilip siya, lakad siya ng lakad ng ganyan, tapos babalik ulit. Parang may iniintay. Parang may iniintay siya. Habang pababa ng basement ay sinapian si Ana ng mga twendeng nagbabantay sa Duwende naman. Yun na! Ang dami nila. Mabilig sa bata. Kanya sila, oh. Ang dami nila, oh. Tatakbuhan mo. Yung mga paanigi na yan, okay naman yan. Wala namang problema yan. Makikiano lang yan. Kasi, nandito yung mga kaibigan nilang maliliit. Kung naririnig niyo yung sinasabi ng mga paanigi, sinasabi niya, ay, welcome kayo, welcome kayo, welcome kayo. Pati pala Paniki, nagsasalita dito eh. Ano ba? Paniki whisperer pala ito si Ma'am eh. Temperature ulit, boss. Oo. Doon medyo mainit. Dito, Mas gusto ko pa ito si Kuyang kasama eh. Kasi ito si Kuya, scientific base eh. Temperature yung... cool dito. Diba, tahimik siya, walang ano. Ayun, nakaupo lang siya dyan. Kasi meron pa naman naka. Ay, putang ina! Teka, ba't nasusuka siya? Nakakasuka ba ang amoy ng duwende? Nasusuka ba yung duwende? Nakakasuka ba yung amoy ng duwende? Ba't ganun dito? May gumagal sa... Bawat tapakan mo parang merong tapusan. May portal. Oo. Medyo galit yung isang part dito. Bila pala sa tayo. Ano yung ganun? Masungit siya. Sungit. At habang paakyat naman ang crew mula sa basement, binalaan niya ang grupo na huwag lilingon. Huwag na kayong lilingon ha. Dire-diretso lang ha. Mabati yung isa dyan. Pag-akyat Nanakot na naman. sa second floor ay bumigat ang pakiramdam ng isa sa mga paranormal investigator. Hindi siya Kuya. Nagsuot lang siya ng barong ganoon para hindi siya mapansin ng tao. Nahanap niya yung ulo. Hindi siya matatanigan, hindi na kita yung Yung ulo niya. Oh, nagtutugma doon sa isa, may pugot din, ano? Hinahanap yung ulo. Pero yung history kasi nito, yun ang importante. May pinugutan ba dyan? Kasi kung walang history, senseless lahat eh. Sana ma-discuss. Ano ba, panahon pa, hindi, malay mo, kahit hindi yung bahay, no? Malay mo yung lugar, may history ba? Na yan ay kasama sa gera dati, na may pinugutan. Nakita daw niya yung ulo niya, sinungkot sa bayong. tinapot. Nirig pa siya, pinukulang sa bayong tapos tinapon. Suka club pala to eh. Manod sa ilog. Oh. Parang ano ka rito ganit siya? 5 lalaki ang gumawa sa kanya. Tinali siya. Mamakaawa na siya ulit. Ang salbahe. Ang salbahe yung kulay ng rape sa kanya. Basta dito. Kahit nakalabas na ng kwarto, tuloy pa rin ang pagsusuka ng paranormal investigator na si Wee Reliera. Daig si Ma'am Ana de la Cruz to, ito talagang sumusuka eh. Ganito sa lalaki, ayaw niya. Kamukha mo kasi eh. Lagyan ka lang ng ano yun, yung ganoon. Oo, kamukha mo. Matapos maikot ang Campo Bello,
Binahagi ng paranormal investigators kung saan sila natakot at paano ito malalampasan. Gusto pugot ang ulo sa akin. Kasi gusto niya makita yung ulo niya. Saka gusto niya magiganti. Hindi siya matatahimik kahit sinong lalaki. Basta tuwa ako sa baba, doon sa mga duwinde. Oo, masaya ako kasi nakita ko sila. Pagbaba ko pa lang, temot sumapi na yung maliit. Talaga, ang saya-saya nila, parang nagtakbuhan. Nakita yung sumapi. Siguro natatawa sila, no? Kaya kinat na yung sumapi. Gusto ko sana Sila. Sa part. Oo, dito lang. Nasusungit. Mas hindi naman maraming ginto eh. Konti lang naman. Ayon sa grupo, sadyang Nakita ko nagsasakayan lang sila ng na reading eh. Parang mini-make sure lang nila hindi magko-conflict yung sasabihin ng isa doon sa isa. tinirhan na ng mga kakaibang nilalang ang abandonadong Campo Bello. Pagdating sa mga elemento, syempre, respeto. Kasi kahit hindi porket hindi na sila nakikita, hindi porket hindi natin sila nararamdaman ng ordinaryong tao, wala sila dyan. Igalang. Kasi ang mga elemento at espiritu, hindi man bumukay bibig natin, basang-basa na nila. Kaya dapat igalang. Ingatan yung kalikasan, yung tirahan nila. Kababalagan bang may tuturing So yun na yun. Di ba? May mga patterns si Ma'am Ana de la Cruz na napapansin ko eh. Anyway, kayo pa rin bahala kayo kung maniniwala kayo dyan. Ako lang naman, nagre-react lang naman ako eh. Mamaya magalit na naman kayo sa akin ha. Kung totoo yan para sa inyo, go ahead, maniwala kayo. Yun lang, magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.